Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, naglalakbay ang Haring Antioko sa mga lalawigan sa loob ng bansa. Nabalitaan niya na may lungsod na tinatawag na Elimain sa Persya. Bantog ito sa kayamanan sa pilak at ginto. Hindi lamang iyon, pati ang templo roon ay maraming kayamanan, tulad ng mga gintong helmet, baluti at mga sandata. At ang mga ito ay iniwan doon ni Alejandrong anak ni Haring Felipe ng Macedonia, ang kauna-unahang hari sa Gresya. Sa paghahangad ni Antiokong matamo ang mga kayamanang ito, binalak niyang lusubin ang lungsod. Ang balak na ito ay umabot sa kaalaman ng mga taga roon. Nabigo ang kanyang panukala sapagkat nilabanan siya ng mga taga roon. Malungkot siyang umurong at nagbalik sa Babylonia. Nasa Persya ang Haring Antioko nang may magbalita sa kanya na napipilitan at umurong ang mga hukbong pinasalakay sa Judea. Nabalitaan din niya na si Lysias at ang malaking hukbo nito ay napaurong din ng mga Israelita. Anupat ang mga Israelita ay bantog na sa lakas dahil sa nabihag nilang mga tauhan at kagamitan ng mga hukbong kanilang nalupig. Umabot din sa kaalaman niya na inalis na ang tinatawag niyang kalapastangan ng walang kapantay na inilagay niya sa altar sa Jerusalem at ang templo ay pinaligiran ng mataas na pader. Pati ang kanyang lungsod ng Betsur ay iginawa ng kuta. Sa mga balitang ito'y natakot ang hari at lubhang nabahala. Bunga ng kanyang mga kabiguan, siya'y nagkasakit at naratay sa banig ng karamdaman. Maraming araw na nanaig sa kanya ang matinding kalungkutan hanggang sa maramdaman niyang malapit na siyang mamatay. Dahil dito, tinawag niya ang lahat niyang mga kaibigan at ganito ang sinabi, "Matagal na akong di makatulog dahil sa pag-aalala. Na itatanong ko sa aking sarili kung bakit ko dinaranas ang ganitong kahirapan. Alam naman ninyong hindi ako mahigpit sa aking pamamahala. Ngunit naaalaala ko ang aking masamang ginawa sa Jerusalem. Inalis kong lahat ang mga kagamitang pilak at ginto sa templo at ipinapatay ko ang mga mamamayan ng Judea kahit walang dahilan. Alam kong ito ang dahilan ng aking mga kahirapan. Ngayon, ako'y mamamatay sa ibang lupain." Ang salita ng Diyos. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo poon aking isasaysay. Dahilan sa iyo, ako ay aawit na may kagalakan. Pupurihin kita, Panginoon naming kataas-taasan. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Makita ka lamang ay nagsisiurong ang aking kaaway. Dahilan sa takot sila'y nadarapa hanggang sa mamatay. Iyong hinatulan yaong mga hentil at mga balakyot. Alaala nila sa balat ng lupay, pinawi mong lubos. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Itong mga hentil na hulog sa hukay na ginawa nila sa kanilang bitag na umang sa akin, ang nahuli sila. Di habang panahon na pababayaan ang nangaghihirap, maging mga api, may bagong pag-asa na muling sisikat. Poon pupurihin kita sapagkat ako'y ligtas na. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, may ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus. Ang Saduseyo'y hindi naniniwala na muling bubuhayin ang mga patay. "Guro," anila, "naglagda po si Moises ng ganitong batas para sa amin. Kung mamatay ang isang lalaki at maiwang walang anak ang kanyang asawa, ang kapatid na lalaki dapat pakasal sa balo upang magkaanak sila para sa namatay.
May 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Napakasal sa balo ang pangalawa at namatay. Gayon din ang nangyari sa pangatlo hanggang sa pampito. Isa-isang napangasawa ng babae at pawang namatay na walang anak. Sa kahuli-hulihay namatay naman ang babae. Sa muling pagkabuhay, sino po sa 7 ang kikilalaning asawa niya, yamang napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, sa buhay na ito, ang mga lalaki at ang babae nag-aasawa, ngunit ang mga lalaki at babaeng karapat-dapat na muling buhayin para sa kabilang buhay ay hindi na mag-aasawa. Hindi na sila mamamatay sapagkat matutulad sila sa mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos, yamang muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling binubuhay ang mga patay, sapagkat ang kanyang kasaysayan hinggil sa nagliliyab na mababang punong kahoy, ang Panginoon ay tinawag niyang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac at Diyos ni Jacob. Ngunit ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Sa Kanya'y buhay ang lahat. Sinabi ng ilan sa mga eskriba, magaling ang sagot ninyo, guro, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya ng anuman. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father Herbie Santos, Parish Priest ng Parish of the Lord of Divine Mercy ng Diocese ng Cubao. Welcome to Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Ang mga Saduceo ay ang mga maharlika at mayayaman. Hindi sila naniniwala sa muling pagkabuhay. Bakit? Sapagkat ibinatay nila ang kanilang pananampalataya sa Pentateuch o sa unang 5 aklat ng Lumang Tipan na hindi tahasang nagsasabi ng anuman tungkol sa muling pagkabuhay. Ngayon, isang bagay na humamon sa kanilang autoridad ay ang paniniwala sa muling pagkabuhay na ipinangangaral ni Jesus. At dahil gusto nilang protektahan ang kanilang kapangyarihan, seguridad at pribilehyo sa mundong ito, ginamit nila ang batas ni Moises upang siraan si Jesus. Ang batas na ito na nagsasaad na dapat pakasalan ng isang balo ang kapatid ng yumao niyang asawa ay upang matiyak na magpapatuloy ang pangalan ng pamilya at mananatili ang ari-arian sa pamilya. Ipinaliliwanag ng mga Saduceo ang kalituhang mangyayari kung kanino nga siya magiging asawa sa kamatayan kung tunay ngang may muling pagkabuhay. Kumbaga iniisip pa rin nila na ang langit ay kapareho lang ng mundong ito. Kaya ang pinag-uusapan nila ay title o label. Kaninong asawa siya? O yung title, ako ay asawa ni, no? Kaya sinagot ni Jesus ang hamon na ito sa 2 antas. Una, nagsipi si Jesus mula sa aklat ng Exodo, isang aklat ng Biblia na kinikilala ng mga Saduceo bilang banal na kapahayagan. Sa talata tungkol sa nagniningas na panumpong, sinabi ng Diyos, ako ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. Ano ang katuturan para sa Diyos na sumipi ng mga patay na tao? Alam natin na siya ang Diyos na buhay. Mahal na mahal ng Diyos ang mga tinawag niya na hindi niya hahayaan na ang kanyang mga mahal sa buhay ay lipulin magpakilanman. Nais siyang mabuhay sila magpasawalang hanggan. Kaya sa huli, ibinatay ni Jesus ang kanyang paniniwala sa katotohanan na ang relasyon na namamagitan sa Diyos at ng isang mabuting tao ay isang relasyong walang makasisira, maging ang kamatayan. Pangalawa, hindi natin maaaring tignan ang kabilang buhay na kapareho lang ng buhay sa mundong ito. Sa kabilang buhay ay wala ng kasal, no? Wala ng mga label, wala ng mga titulo. Lahat ng tao ay magkakaugnay pare-pareho sa iisang relasyon sa Diyos. Kaya ang mahalaga ay tayo ay mga anak ng Diyos na tinatamasa ang walang hanggang presensya ng Diyos. Kaya ano po ang ating punto para sa araw na ito?
Huwag tayong makuhumaling sa ating mga label at title sapagkat hindi nito isinasaad kung sino talaga tayo. May kilala akong propesor sa isang prestigyosong universidad sa Maynila. No? At naalala ko, pinagmamalaki niya ang kanyang pagiging propesor. Ngunit isang araw, nasangkot siya sa isang iskandalo. Isa sa kanyang mga estudyante na nagalit sa kanya dahil hindi niya pinagbigyan, ay inakusahan siya ng sexual harassment. Kahit hindi naman ito totoo. Kaya siya ay tinanggalan ng kanyang titulo at napilitang mag-resign. Noong panahong yun, gumuho talaga ang kanyang mundo. No? Sa oras na yun, tila nawala ng kahulugan ang kanyang buhay. Ito'y dahil pinantay niya ang kanyang halaga at dignidad sa pamagat na propesor. Ngunit, noong nagtagpo kami pagkatapos lumipas ng ilang taon, nagulat ako kasi nakita ko siyang masigla na at masayahin. So, tinanong ko kung ano yung ginagawa niya. Sabi niya na isang tutor na daw siya ngayon. At sinabi niya na natagpuan niya ang kahulugan sa pagtulong sa mga mag-aaral kahit na sa labas ng classroom. So, wala na siyang titulo, ngunit ang pagtulong sa mga estudyante ang nagbibigay sa kanya ng kaganapan. Mga minamahal na kapatid, sa katapusan ng buhay na ito, mawawala sa atin ang lahat ng ating mga titulo, lahat ng ating mga label. Ang maiiwan na lang sa atin ay ang ating pagkakakilanlan bilang mga minamahal na anak ng Diyos. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, masyado ba akong nakakapit sa aking titulo? Sa halip, paano ko bubuuin at palalaguin ang aking relasyon ng pag-ibig sa Diyos? Isang relasyong walang makasisira kahit kamatayan.